Pero bago nga pala mangyari yan, pupunta kami ngayon ni Mahal sa Cebuana para kumuha ng padala ni Tata. Pero bago nga pala kami umalis ay sinusuot ko tong face mask ko para hindi ako makilala ng mga pinagkakautangan ko. Mahirap na kasi baka harangin ako sa daan, wala pa naman ako pambayad sa kanila. At dahil nga sweet ako na rin ang nagsuot ng helmet ng baby ko. At nung parehas na kami naka-helmet, sumakay na kami sa aming motor. Grabe, ang sarap pala talaga sa pakiramdam pag may backride ka na sobrang ganda. Pagsakay nga niya, inabot na rin niya sa akin yung susi para daw makaalis na kami. In-start ko na nga yung motor at umalis na kami. Hindi nga rin pala ako makapagpabilis ng takbo kasi may kukurot sa tagiliran ko. Grabe pa naman to kumurot kasi siguradong sasama pati balat mo. Offline nga pala yung Cebuana kaya sa M. Luwilier kami pumunta. Agad na nga ako dito pumasok kaysa mapasok pa ng iba. Tapos nag-fill up na rin pala ako dito kasi wala naman akong sekretary na magpi-fill up para sa akin. At makalipas nga ang ilang minutong pag-aantay, tinawag na ang pangalan ko para maklaim ang perang padala ng tatay ko. Binilang-bilang ko nga ito kasi umaasa ako na may susobra. Pero kung sakaling may sumobra naman na ibabalik ko. Kasi alam nyo naman, mabait tayong tao. Pwede nga. Nang makuha nga namin ang pera ay umalis na rin kami kaagad. Sinuotan ko na nga ulit ng helmet ang baby ko kasi gusto ko safe siya kahit saan kami magpunta. At syempre nagsuot na rin ako ng helmet para wala makapansin sa kagwapuhan ko. Sana all gwapo. Sumakay na rin pala dito yung baby ko para makaalis na kami. At sinabi niya sa akin dito na paano daw yung camera namin maiiwan daw namin. Buti lang pinaalala niya kundi wala na kaming camera. Nagpagas na nga rin pala ako dito ng pula yung kulay red. O diba ang linaw ng kulay ng gas ko? Red na, kulay pula pa. Kinalabit nga pala ako dito ng baby ko kaya kinabahan ako kasi akala ko isa sa pinagkakautangan ko. Utang ka kasi ng utang eh. Papunta na nga pala kami dito sa Paradahan 2 para bumili ng extrang uniform ko. Dito nga pala kami unang pumunta sa Janet Military Supplies. Pero bago nga ako bumaba ng motor ay nag-ayos muna ako ng buhok ko. Huwag mo nang ayusin yan, wala namang magbabago. At pagkatapos ko ang ayusin ng buhok ko ay pumasok na ako sa loob. Bibili nga pala ako ng sapatos dito kaya nagtanong ako kung meron silang size 10. At buti na lang meron silang size 10 kaya binigay niya agad ito sa akin. Nagtanong nga ako dito kung pwedeng isukat kaya nung sinabi niyang pwede ay sinukat ko na agad. Dahan-dahan ko nga lang pala itong isinusuot kasi raw pag nalukot ay bibilhin ko na ito. At nung naisukat ko nga ito ay nagdalawang isip ako kung bibilhin ko to o hindi. Abay bawal lang ibalik yan, ang baho ng paa mo eh. Nagtanong nga pala ako sa tindera kung meron silang size 10.5 nito kasi medyo maliit pala to sa paa ko. Kaya nung sinabi niyang wala silang 10.5 na available ay lumipat kami sa kabilang tindahan. At buti na lang meron sila ditong size 10.5 ng sapatos. Sinukat ko na nga rin pala muna ito para sigurado ako na hindi na maliit sa akin. Naku, yari, sobrang baho pa naman ang paa mo. Kaya nung sumakto nga ito sa paa ko, sinabi ko na bibilhin ko na nga ito. Kaya hinubad ko na nga ito at nilagay sa box para maibalot na ni ate. At nung may napili na nga akong sapatos ay nagsukat naman ako ng mga pantalon. Magpapalit na kasi ako ng pantalon kasi yung mga pantalon ko pit na sa hita ko. Magpapatahi sana ako ng sariling sukat ko kaso mahal pala pag ganun ang pinagawa ko. Sobrang sikip na kasi yung pantalon na ginagamit ko kasi tumaba yung mga hita ko. Kain pa more. At nang maiprepare nga to ni ate ay binayaran ko na agad ito. Sobrang saya ko nga dito kasi may bago na akong uniform na pantrabaho. Pero bago nga kami umalis dito may nakita kaming ice cream. At dahil sobrang init nga ay kumain muna kami nito. At pagkatapos namin kumain ay kinuha ko na yung sukli ko at umalis na kami. At habang nagdadrive nga ako ay minapansin ako nagtitinda ng melon kaya tumigil kami para bumili. At nang nakabili na nga kami ay agad kaming umalis. Habang nasa biyahe ay kumanta muna kami. Kayo, ang puso ko'y rugo at parang sumisikip ang dibdib ko. Dumaan na nga rin pala kami dito sa Mang Mike Valenciana para kumain. Ito nga pala ang isa sa may pinakamasarap na Valenciana dito sa General Trias, Cavite. Kaya naman pumasok na agad kami para maka-order ng mga kakainin namin. May iba't iba nga pala sila ditong toppings kaya depende sa'yo kung ano ang pipiliin mo. Sana all pinipili.
Ito nga pala ang itsura namin habang nag-aantay kami sa order namin. Tapos biglang sinabi ng bebe ko dito na doon daw kami uupo. At nang matapos nga ang ilang minuto lang na pag-aantay, nakuha ko na ang order namin. Sa lahat nga na may tindang Balenciaga dito sa General Trias, Cavite, ay kay Mang Mike ang pinakamasarap. At may libre pa nga itong mainit at masarap na sabaw. Kaya Mang Mike, baka naman. Sabi ko na manghihito kaya magaganda mga sinabi eh. Sobrang sarap nga ng kain namin dito kasi gutom na gutom kami. Sobrang init nga rin pala ng panahon kaya tamang-tama yung sobrang lamig na soft drinks na iniinom namin. At gaya nga lang laging ginagawa ng bebe ko, nililinis niya ang pinagkainan namin pagkatapos namin kumain. Para daw kasi hindi masyadong mahirapan yung staff sa paglilinis sa table na ginamit namin. Yan ang lagi niya sa akin sinasabi tuwing kakain kami sa labas. Kaya lang matapos niya nga linisin ng table namin ay nag-decide na kami na umuwi. At pagdating nga namin sa bahay ay binuksan ko yung mga pinamili ko. Sobrang tuwa nga ako sa sapatos ko kasi sobrang kintab nito. At buti na lang ngayon nakabili na ako ng bago. Sira-sira na rin kasi yung sapatos na ginagamit ko. Okay lang yan, sira ka din naman. Eto nga rin pala yung pantalon na binili ko. Tuwang-tuwa nga ako dito kasi hindi ko nasusuotin yung pantalon ko na masikip sa hita ko. At dahil nga sa sobrang tuwa ko, pakiramdam ko hindi ako makakatulog ngayong gabi. Ikaw hindi makakatulog, tulog mantika ang halagi. Sinabi nga rin pala sa akin dito ng baby Jane ko na sobrang saya daw niya kasi nakikita niya akong masaya. Pero ang sabi ko sa kanya, wala nang sasaya kundi ang maging asawa siya. Kaya hanggang dito na lang siguro tatapusin ko na tong vlog ko kaya babay na.